Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Dito na po ako nag-shoot ng aking vlog sa bahay dahil sobrang lakas ng ulan at hangin doon po sa Antipolo, sa Otorans. Ngayon po mga kapatid, mag-ingat po tayong palagi dahil laganap na laganap itong bagyo na Christine. Marami na pong nasalanta diyan po sa dakong Kabikulan. Ngayon mga kapatid, may tanong po si Sir John David Alamo. Ito po yung madalas nang naitatanong, pero ngayon ko bibigyan ng partikular na sagot para po dito sa tanong ni Sir John David Alamo, saan lang pwedeng gamitin ang neutral boss? Pasagot. Sir David Alamo, alam nyo po, wala naman talagang sinabi na doon mo lang gagamitin yung neutral. Wala pong ganon. Maraming gamit ang neutral, okay, pero meron ding mga gumagamit ng neutral na nagagamit nila ng hindi pala okay. Ngayon, unahin po natin, ano ba talaga yung neutral? Yung neutral po kasi, iyan ay intermediary, no? Sa pagitan ng reverse at ng drive. So halimbawa, nasa drive ka, tapos aatras ka, talagang dadaan ka muna sa neutral. Huwag mong biglain na ilagay sa drive. Kaya nga dumaan sa neutral yun para hindi malaspag, para hindi mabigla yung engagement ng reverse na siya naman ay umalis doon sa drive. Ngayon ang neutral po mga kapatid, nung panahon na nag-aaral po tayo ng elementary at maging nung high school, hindi po ba merong doon sa Filipino subject natin, ay meron po dong pangatnig. Di po ba? So yung neutral ay parang pangatnig na halimbawa aso at pusa. Aso at pusa. Hindi mo pwedeng sabihin na ang aking mga alagang hayop ay aso pusa. Aba, babagsak ka sa teacher mo sa Filipino. So dapat ang banggit nun, ang aking alagang mga hayop ay aso at pusa. Or aso at pusa naman, kung halimbawa sinabi, para kayong mga aso at pusa, palagi na lang kayong magkaaway. Ayan, parang ganun din po ang neutral. So ang neutral ay napaka-importante kapag po iyan ay gagamitin natin sa ating mga automatic transmission. Kung walang neutral, mawawasak agad ang transmission mo. Kung halimbawa galing ka sa drive, nilagay mo sa reverse, o reverse naman, bigla mo na ilagay sa drive, masisira po talaga yan. Ngayon, ito pa po mga kapatid, isipin mo na lang kung walang neutral, halimbawa po nasiraan ka, ayaw nang umistart ng engine mo. Sabihin na natin hindi naman yung transmission ang nasira talaga. Nasira yung engine mo, mapagasolina, mapadiesel yan, ayaw nang umistart. Nasa gitna ka ng kalsada. Paano gagawin mo? Itutulak mo yon. So pag tinulak mo yon, hindi pwedeng nakalagay sa park, hindi pwedeng nakalagay sa drive. Dapat iyon ay nakalagay sa neutral para maitulak mo. So isa pong gamit ng neutral pa rin yan. Ngayon, meron naman po ito, diskarte na lang. Halimbawa, paakyat yung kalsada, tapos kailangan mong mag-park doon sa area na yon at medyo kailangan mong umatras. Yung ba, ilalagay mo pa doon sa reverse drive? Hindi na. Siyempre, kung aatras ka lang naman ng konti, nandun ka sa drive, ilagay mo na lang sa neutral at siyempre, parang freewheeling yun, aatras ka ngayon. Hindi mo na yung kailangang ilagay sa reverse. Ganon din naman, kung ikaw ay pababa at kailangan mo namang itabi lamang ng konti yung sasakyan mo, hindi mo na kailangang ilagay sa drive. Kasi medyo malakas pa yung bigay nun. Ilagay mo na lang sa neutral at alalay ka na lamang sa preno. Gamit pa rin po ng neutral yan. Paano ang gagawin mo kung halimbawa biglang nag-wild ang engine mo? Ano yung nag-wild? Yung talagang tumaas ang RPM, pwedeng umipit ang accelerator mo or pwedeng nagkaroon talaga ng problema yung engine mo. Nag-wild tapos naka-engage sa drive. Hindi mo yan basta-basta kayang pigilin ng preno. Lalo na kung tumatakbo ka ng mabilis. Hindi yan kaya. Ngayon, kung pigilin mo man ng preno yan, naku, mag-i-skid ka. Kaya ang ginagawa po dyan, mga kapatid, ilagay mo ngayon sa neutral. Umaandar, nagwa-wild yung engine mo, pero kaya mo nang pigilin dahan-dahan ng preno yon. Kasi nga po, hindi na connected yung transmission mo doon sa engine. At isa po yan sa gamit ng neutral. Meron nga pong nangyaring ganyan sa US. Yung kanilang sasakyan, ang bilis ng takbo nila. Hindi na nila makontrol kasi sobrang bilis. Ayaw nang gumana ng preno. Sa sobrang bilis, hindi na kaya. Kung yun ay nailagay nila sa neutral. Unti-unting babagal na yon habang ito ay inaapakan mo ang preno. Nakalimutan po yon siguro ng driver or nawala na rin talaga ang kanyang focus at bumangga at lahat po nung sakay ng kotse na yon ay Mark was trying to brake, but the car wasn't slowing down. We're in trouble. There's no brake. Okay. In freeway half mile. We're approaching intersection. Hold on. Pray. Okay. Oh, shoot. Oh. Okay. Hello? may mga importanteng gamit din ng neutral, lalong-lalo na sa pagpapark. Kung ikaw ay magpapark, patag naman yung kalsada, anong una mong dapat gawin? O siyempre,
galing ka sa andar, mamemreno ka, hihinto ka, ilagay mo muna sa neutral habang nakaapa ka sa preno at i-handbrake mo. Ngayon, siyempre, pwede mo nang bitawan yung preno dahil naka-handbrake ka naman. At saka mo ngayon ilalagay yun sa park. Kasi pag bitaw mo ng preno, kung hindi na umatras abante pa yung sasakyan mo, libreng-libre na yon, wala nang naglalabanan doon at pwede mo nang ilagay sa park. Pero inuna mo ilagay sa neutral. Kapag huminto ka at inilagay mo kagad sa park, may tendency yan na lumalaban yung parking foul dahil pwede kasing pagbitaw mo nung preno mo ay may konti pang abante yon. Kaya ang importante, ilagay mo muna sa neutral. Ganon din naman po kung halimbawa ikaw ay magpa-park sa paakyat or sa pababa. Siyempre, galing ka sa andar, mamemreno ka, i-handbrake mo muna at ilagay mo ngayon sa neutral bago mo ilagay sa park. Ngayon, bitawan mo muna ang preno mo. Pakiramdaman mo kung aatras ang sasakyan mo. Kung halimbawa paakyat yung parking mo. Kung pababa naman ang parking mo, pakiramdaman mo kung habang nasa neutral at naka-handbrake ka, ay kung gagalaw pa rin ang sasakyan mo. Kung halimbawang gumalaw yon, ops, teka muna, kailangan mo maglagay ng kalso kasi mahina ang handbrake mo. Naka-neutral ka, hinandbrake mo, paatras ang paakyat yung parking mo, at syempre, pag umatras ng konti yon, doon mo mararamdaman na mahina ang handbrake mo. O siguro, ulitin mo ulit yung pagkaka-handbrake, medyo itaas mo ng konti, pwersahin mo. Kung hindi na atras, okay na yon. Pero kung umatras pa rin, mahina ang handbrake mo, kailangan mo maglagay ng kalso. Ganon din doon sa palusong na parking. Kaya doon nagamit mo yung neutral. Pantansya sa ating lengguwahe sa Pilipino, pangatnig or panansya mo. Importante ang neutral. Marami siyang gamit. Pero meron ding gamit ang neutral na nagagamit mo na hindi naman pala dapat gamitin sa ganung pagkakataon. Halimbawa, sa ibang bansa, hindi pwedeng gamitin mo ang neutral kung ikaw ay nagkukrus or kung ikaw ay bumabiyahe pababa. Yung palusong talaga. Bubulusok ng mabilis yan kung ikaw ay naka-neutral. Kung automatic transmission, medyo mahina ang engine brake niyan. Pero hindi ina-advise na kapag ka ikaw ay pababa, tumatakbo ka, galing ka sa bundok o sabi mo na dyan sa Baguio City, hindi advisable na nag-neutral ka kapag ikaw ay pababa. Kung nasa drive yan at medyo bumibilis na yung takbo mo, didiinan mo ng preno, masusunog naman ang preno mo. Kaya ang talagang dapat na gagawin mo dyan ay pupunta ka sa low gear. Pupunta ka sa 3 or sa 2, or kung talagang matarik na matarik yung pagbulusok mo, pupunta ka talaga sa low gear or doon sa 1. Huwag na huwag mong ilalagay sa neutral dahil pwede ka talagang maaksidente. Kaya sa ibang bansa, kapag ginawa mo yun at naaksidente ka, talo ka. Mapapatunayan nila yan sa kanilang mga investigation. So, hindi mo pwedeng gamitin ng neutral kung ikaw ay bumabiyahe ng palusong. Bawal na bawal po yan. At ito pa po, kung bumabiyahe ka sa expressway, tumatakbo ka ng 80, 90, 100, yung iba ang ginagawa nila, para daw makatipid sa fuel, ay inilalagay nila sa neutral. Kasi pag lagay mo sa neutral noon, makikita mo talaga yung RPM mo na halos nandoon ka lang sa 800 RPM. Nandoon ka sa idle. Makakatipid ka ba noon? Hindi po. Bakit? Sisirain mo lang yung transmission mo. Bakit? Kasi po umiikot pa rin yung propeller mo, umiikot yung output shaft, umiikot yung propeller, kasi umiikot yung gulong mo. Pero wala siyang engagement. Kaya lahat ng mga pyesa mo doon sa transmission mo umiikot pero mahina ang circulation ng fluid, ng ATF. Sisirain mo yun. Unlike yung naka-engine brake ka or naka-engage yun sa drive, kung anumang speed, yung nandun na siya, halimbawa nasa quinta na yon, nasa 6 speeds na yon, halos magaan na yung ikot ng transmission nun. Sa usapang drive neutral naman, inilalagay nyo sa neutral dahil akala nyo makakatipid kayo sa gasolina kapag kayo ay nasa traffic. Dahil ang palaging sinasabi ng iba, kapag daw po nasa drive ay umaangat yung RPM or nagagalit or nanginginig yung makina kapag inilalagay nila sa drive. Kaya pag nasa traffic, konting hinto lang, konting stop lang, inilalagay nyo sa neutral. At aabante rin kaagad, ilalagay na naman nyo sa drive. Naku, marami pong masisira doon. Kasama na po doon yung shift solenoid na gumagana kapag ilalagay mo yung inilalagay sa drive. At tatandaan nyo po mga kapatid, ang ating mga automatic transmission, every time po na nag-engage yung mga solenoid na yan, halimbawa yung sa drive nga, nag-engage yan, yung ating forward clutch, every time na mag-engage yan, may konting slit po yan, may konting friction. Kaya nga po, wag na wag nyong gagawin na mataas ang RPM nyo, bigla nyong ilalagay sa drive, magkakaroon po ng friction yan, mula doon sa lining at saka doon sa brake plates.
Yung mga plates na sinasabi ko po, yun po kasi yung bakal na umiipit doon sa mga lining. So bakal, lining, bakal, lining, bakal, lining, iniipit yun. At sila po yung talagang nagdidiin para mag-engage yung mga lining at mag-engage din po yung mga planetary gear. So kung every time binibigla mo yan, drive, neutral, talagang masisira po ang inyong automatic transmission. Hindi po manual transmission yan. Sa manual transmission, ang flywheel, nakaipit yung lining at yung pressure plate, talaga pong merong physical contact between the flywheel and the lining. Sa automatic transmission, wala po silang physical contact. Kasi po, ang nagpapaikot doon sa transmission natin, mula doon sa loob ng torque converter, ang nagpapaikot po doon ay yung cyclone effect na iniikot ng impeller. Paiikutin niya yung ATF doon, magkakaroon ng cyclone effect yung para paikutin itong turbine. Impeller, turbine, at nandito po yung ATF. So kapag kayo ay nakahinto sa traffic at nakadrive kayo, yung nararanasan nyo na parang gusto niyang umandar, wala pong physical contact yon na katulad doon sa manual transmission na iniipit yung lining. Yun po yung magkahiwalay at meron pong fluid dito na meron nga pong cyclone effect. Kaya po, kapag ka po binitawan nyo ang inyong preno, nakadrive kayo, aabante na kagad kayo. Pero baka naman isipin nyo, bakit napakalakas naman ng cyclone effect na yan? Meron nga pong torque converter doon sa loob, nung mismong converter. Yung torque na napoproduce nung impeller ay kino-convert pa nung converter na yon para mas malakas po yung cyclone effect na magpapaikot doon sa turbine, papunta doon sa input shaft, papunta na doon sa forward clutch hanggang sa mapaikot na ang iyong propeller papunta dun sa gulong. Kaya po mga kapatid, kung halimbawa, nasa traffic kayo, nakadrive lang kayo, at inapakan nyo ang preno, lahat po yon ay nakahinto. Okay, tanong ko sa inyo, ano ang mas mabilis masira? Yung palaging ikot ng ikot or doon sa tamang pagkakataon ay humihinto siya? Yung halimbawa, nakadrive ka, namreno ka, nakahinto siya. Ano po mas mabilis masira doon? Yung bearing na ikot ng ikot palagi dahil inineutral nyo, tapos binibiglaan nyo pa pag pasok sa drive, or samantalang nakadrive kayo, namreno kayo, nakahinto lang siya. Siyempre, yung nakadrive na nakapreno lang kayo, mas matagal masira yun. Pero yung palaging ikot ng ikot, mas madali po or mas mabilis po ang wear and tear niyan. Kaya ang sinasabi natin, kung kayo po ay nasa traffic at hindi naman po talaga katagalan, halimbawa, hindi naman kayo 30 minutes naka-traffic, huwag nyo na pong gawin yung drive neutral. Talagang masisira po ang inyong sasakyan. Friction, over-friction. Tapos yung inyong mga planetary gears talagang nabibigla. So syempre, pag palagi mong binibigla yan, magkakaroon po yan ng kaskasan, metal to metal, at magkakaroon po yan ng problema. Hindi lamang yung mga shift solenoid ang masisira. Hindi lamang yung lining ang masisira kapag lagi mong ginagawa yung drive neutral. Pati po yung mga O-ring at itong mga molded piston ay masisira kapag lagi mong ginagawa yon. Yung molded piston, mga kapatid, kung halimbawa ito yung clutch pack, yan. Sa loob niyan ay may mga gumagalaw na ganun. At ang kanilang sealant doon, o yung nagsisil ng pressure, ay ito nga pong mga molded piston na yan. Kung every time na drive neutral, sinisira mo ang iyong automatic transmission. Kasi hindi naman siya nakadesign ng ganun. Kaya pag ganun ang lagi mong ginagawa, ikaw ang sisira ng iyong transmission. At dahil sa hindi naman talaga nakadesign yung shift solenoid at yung mga linings na yan na gagawin mong patay sindi, edi syempre, masisira ka agad yan. So, doon sa tanong ni Sir John David Alamo, na ano ba talaga ang gamit lang ng neutral, wala pong ganun. Maraming gamit ang neutral, merong hindi mo dapat gawin at merong dapat mong gawin. Na minsan nagagawa mo na tama pala, pero dahil sa hindi mo alam ang operation ng automatic transmission, kung ano yung nasa loob niyan, nagagamit mo yung neutral na makakasira pala ng iyong transmission. Mga kapatid, isa sa talagang nakakasira ng ating automatic transmission ay yung pabigla-bigla na pag-engage ng mga clutches. At iyan ay nangyayari kapag ginagawa mo ang manual ang iyong transmission. Kasi sa normal na gamit, ilalagay mo sa drive at pag-abante mo, dire-diretso na yan na mag-shift siya bawat gears. From 1, 2, 3, 4, 5, and so on, kung mas marami pang speeds yung transmission na ginagamit mo. At bawat shifting nun ay may mga minor frictions na nangyayari, minor slide. Kaya ang lagi natin sinasabi, i-maintain nyo na palaging maganda ang inyong automatic transmission fluid. At hanggat maaari, hindi yan nag-overheat. Kaya nga po, alam na alam nung maraming nakakaunawa pagdating sa automatic transmission, kahit sa ibang bansa,
ay naglalagay sila ng mga automatic transmission na cooling coil na additional. Kasi meron naman na yan sa ating mga sasakyan na nandoon mismo sa radiator. Kaya hindi po talaga advisable na every time na ikaw ay mahihinto sa traffic, ilalagay mo sa neutral tapos ilalagay mo sa drive. Kasi nabibigla yung engagement nun at nawa-worn out yung mga pyesa na sa halip na nakahinto siya, hindi siya umiikot at kapag ka binitawan mo ang preno mo ay aandar lamang siya. Pero kung ikaw ay drive, neutral, maya ay nagpapabalik-balik, nag-on and off, nag-engage, disengage at sinisira mo talaga ang iyong automatic transmission. Mga kapatid, ang ating automatic transmission, ikumpara mo yan sa electric fan. Diyan sa loob ng kwarto mo. Habang maalinsangan na maalinsangan sa loob ng iyong kwarto, syempre bubuksan mo ang electric fan mo. At kapag inilagay mo naman sa mataas na speed, syempre mas mabilis, mas malakas yun sa konsumo ng kuryente. Kapag ka naman inilagay mo sa low speed, syempre maaalinsanganan ka. Ngayon, ang electric fan, kailangan din i-maintain mo. Hindi pwedeng pababayaan mo lang siya na umaandar siya at hindi mo man lang nilalangisan or nililinis yung mga busing at shafting nan. Hindi yan katulad ng makina na babad sa langis. Yan po ay hindi. So, kailangan i-maintain mo rin yan. Ganon din po sa transmission. Kailangan i-maintain mo, titignan mo yung lubrication ng iyong transmission kung yan ba ay maganda pa. Ganon din po sa electric fan. Ngayon, habang ginagamit mo yung electric fan mo at napabayaan mo na maya na lang nakabukas kahit wala ka doon sa loob ng kwarto mo, nakabukas ang electric fan mo, syempre mapapabilis ngayon ang wear and tear niya. Mapapabilis ang kanyang pagkasira. Walang problema sa electric fans. Mura lang yan. Pero yun yung mga gawan China. Pero ngayon, kung maghahanap ka ng magagandang electric fans, talagang mga mahal po ang presyo niyan. 3,000, 4,000, or mas mahal pa dyan. Ngayon, yung transmission mo, hindi kasing halaga yan ng electric fans. Kaya, kung ang gagawin mong paggamit sa transmission mo, ay gano'n na lamang na pababayaan mo at hindi mo alam ang tamang paggamit dito, darating ang panahon, masisira ang transmission mo, pero hindi ka basta-basta makakabili ng bago, napakamahal. Ipapa-repair mo yan at napakamahal din po ng rebuild ng transmission. Siyempre, kapag yan ay na-rebuild na, hindi naman tayo makakabili nung original talaga ng mga linings niyan. Katulad kung halimbawa ISIN yan, bibili ka ng original na ISIN, wala pong nabibili dito sa Pilipinas. Hindi ko lang alam sa ibang bansa. At kung meron man, siguradong napakamahal. Kaya mga kapatid, ingatan nyo po ng todo ang inyong mga automatic transmission. Yung sinasabi natin na wag mong ilagay sa neutral kapag ka po ikaw ay nasa stop and go, totoo po yun. Iyan, ipaglalaban po natin yan. Talagang makakasira yan. Ngayon, kung talagang mahaba yung panahon na nandiyan ka sa traffic, sabihin mo ng 10 minuto, sige, ilagay mo sa neutral. Lahat po nung sinasabi ko na ito tungkol sa paggamit ng neutral or tungkol mismo sa automatic transmission, pwede nyong i-ignore yan, pwede nyong hindi sundin, o pwede nyong sabihin na mali ako, wala pong problema yan. Pero sa totoo lang, kung gagamitin nyo, kung gagawin nyo, yung mga sinasabi ko, wala namang mawawala sa inyo, wala rin namang masisira. Ang kino-complain lang naman ng iba, paano daw kung pagod na siya at kailangan daw ba siyang nakaapak doon sa preno at tapos inaantok na siya. Diba? Masakit na yung katawan niya. Ang masasabi lang naman natin doon, kung ganun ang sitwasyon, huwag kang magmaneho. Dahil hindi lamang yung sarili mo ang inilalagay mo sa delikadong pagkakataon. Pati yung mga pasahero mo. Kung pagod ka na, inaantok ka na, tumabi ka, huwag kang magmaneho. Huwag kang babiyahe. Delikado po yan. Ngayon, sa sinasabi ko pong ito, pwedeng kung mali ang paggamit mo ng yung automatic transmission, masisira ang automatic transmission, lahat ng negative effects nasa iyo yun. Or maaaring nandyan sa sasakyan mo. Ngayon, kung gusto mo talagang maalagaan ng iyong automatic transmission, isipin mo yung mga tamang bagay na magagawa mo sa kanya. May mga nagko-comment sa mga vlogs ko, sinasabing 10 taon na yung aking automatic transmission. Ang ugali ko, drive neutral. Nasa sa inyo po yan. Hindi ko masasabi kung kailan masisira ang inyong automatic transmission. Pero tulad nga nung sinasabi ng mga engineers na nakakausap ko rin, yung entropy, yung pyesa mo, talagang yan ay masisira, mas mapapabilis ang pagkasira niyan habang yan ay patuloy mong ginagamit. Ngayon, kung ginagamit mo yan ng tama, mas mabagal ang pagkasira ng mga bagay na yan kaysa doon sa ginagamit mo ng mali. So mga kapatid, sana po muling nakatulong itong mga vlogs ko po sa inyo. Kung maaari po sana, paki-share, paki-likes, at kung bago pa lang po kayo dito sa aking channel, ay paki-subscribe na rin. Mga kapatid, nakikiramay po ako sa mga nasalanta ng Bagyong Christine.
diyan po sa Bicol, sa Quezon at sa mga karatig pang lugar. Sana po ay lagi po kayong mananalangin na maiwas po tayo sa ganyang mga sakuna, sa ganyang mga disgrasya at tayo po ay makapanatiling ligtas sa bawat sandali ng ating buhay. Mga kapatid, magandang gabi po at maraming salamat po sa inyong lahat.